Sa video na to, i-breakdown ko kung paano ako nanalo ng $9,768 in just 2 days. So, ready ka na? Let's go! Yo, dito tayo sa charts. So, isa-isayin natin to. Unang trade ay yung Euro USD. So, ayan, nakita natin from downtrend, naging uptrend. Ayan. Biglang bumulusok ang price pagka market open. So, market open kasi nakalagay dyan yan, 15 o'clock. Okay? Pagka open, boom, sabog. So, hindi tayo ngayon sa 1-minute chart. So, ngayon, naghahanap tayo ng something like pak. Okay? So, ang ginawa natin, bumalik lang tayo sa charts. Nakita natin, ito, ayan. So, pwede natin gawin yan as support. Dyan yung pinaka-basis natin na kung saan bababa yung price. So, hintayin lang natin. So, kung magamit nyo rin Fibonacci, pwede mo rin ilagay yan from here up to here. Ayan. So, makikita mo syempre na yung 0.5, ayan, same lang din ng nasa support level. Okay, so okay na okay yan. Dalawa na confirmation natin for area of alignment. So, hintay tayo ng price na pumunta dyan. So, yun yung ginawa natin. Ayan. So, nung nakita ko to, ayan. Ayan, nakita ko na yung candlestick pattern na yan. Nalaman ko na aangat na talaga siya. Okay, pero syempre, prediction lang yon. Hindi talaga siya sure. So at least yung hinihintay ko, magkaroon ng ganyang klaseng candlestick na mahaba yung wick. Actually, supposedly hammer to. Pero red siya. Pero okay din naman. Basta mahaba talaga yung wick. So nagkaroon ng price rejection. So, Gina tayong pumasok dyan. And kung magkamali man tayo, meron pa tayong malayong SL. Ayan, so titignan nyo umangat talaga yung price. Tingnan natin kung hanggang sa siya angat. And then, ayun, yun ang nangyari. So, ang ginawa ko lang muna is 8 pips lang na TP and SL. Kasi hindi ko talaga alam kung gaganon ba talaga siya ng malalayo. Okay, tapos syempre, nasa 1-minute chart lang. So, more like, actually, naging scalping nga to, no? Kasi 8 pips lang. Then, mabilis talaga umangat yung price. So, yun yung nangyari. So, yun yung first trade natin. Punta na tayo sa second trade. Second trade is yung Euro GBP. So, ngayon, dito tayo sa Euro GBP. Ito yung isang trade na ginawa ko. So, nakita natin na grabe yung pag-angat niya. So, usually, kapag paangat, syempre, sasabay natin paangat. Kaya lang problema, hindi ako nakasabay dito. So, ngayon, dahil sobrang layo na, naghahanap ako ngayon ng anything na magkakaroon ng reversal pattern. Okay? So, in this case, meron tayo syempre nilagay dito na support level. Ayan, dating resistance, naging support. Ayan. So, ang hinihintay ko lang is magkaroon ng pak. Okay, so dyan tayo papasok. Ayan, so, kasi nagkaroon ng high, ngayon nagkaroon ng lower high. So, hintayin natin ma-break lang tong support area to and then malaman natin na most likely magre-reverse na siya. So, tingnan natin. Ano ang mangyayari? Ayan, bumaba. So, syempre, hanap tayo ng opportunities na to sell. Naging resistance na yung support. Ayan, naghanap lang tayo ng candlestick pattern. And then, nakita natin ay... Ayan. So, merong bearish engulfing. So, dito tayo pumasok. So, pagkapasok dyan, nilagay ko lang ay 10.2 or around 10 pips na SL and TP. Then, ito syempre yung pinaka-resistance natin. So, kung lumagpas dyan yung price, ibig sabihin invalidated na yung trade natin kasi mukhang aangat pa siya kapag sumobra pa dyan yung price. Alright. So, ngayon, check natin kung ano yung nangyari. Yan, umangat. Actually, kinabahan ako dyan. Diba? Pero, ayun. Matibay ang ating resistance dyan. And then, ayan. TP hit. Ayos ba? So, dito tayo sa next trade natin. Euro GBP pa rin. So, kung titignan natin, nagkaroon ng malupit na consolidation dito. Okay. And then, nagkaroon ng, ayan, napunta siya dito sa resistance level na yan. So, dito, may makikita tayo na triple top. Ayan, diba? So, 1, 2, 3. Ayan. So, ngayon, naghahanap lang tayo ng kung saan tayo pwedeng pumasok na price. So, syempre hindi natin sure kung baka pwede pang gumanyan yan. So, naghihintay muna tayo. So, check natin kung ano yung mangyayari. Ayan. Ayun. So, biglang bumaba. So, syempre hindi na ako nakahabol na kung sell man or what. Kasi ang laki ng red na to. Okay. Kung titignan natin sa medyo malayong perspective ng 5 minutes is, tinatry niyang umangat talaga. Tinatry niya ulit dito. Pero,
ayaw na. So ngayon, ang bias na natin ay sell. Okay, parang, actually, kung titingnan mo, parang Batman yan, di ba? Parang Batman pattern eh. Pero yun, parang double tap or pwede rin triple tap kasi dito, ayan, nandito rin siya. So ngayon, naghanap na ako ng opportunity to sell. Siyempre, ang nakita natin ay, ayan, sobrang malakas na tatlong red candles. So kaya tayo nag-sell dyan banda. And actually, yung una kong TP talaga is dito lang banda. 1:1 lang. Pero nung nakikita ko yung mga candles na sobrang mabilis ang pagbaba. Hintayin natin ha. Ayun, nung nakita ko yung mabilis lang yan, nag-a-adjust ako ng TP. Okay, then actually dito lang sana yan, 10. Pero binaba ko ng binaba until maging 30. Kung napunta dyan yung price, ang pinaka-profit ko sana sa trade na to is $10,000. Okay, so tingnan natin kung ma-hit natin yun. Ayan. Okay. So, ang ginawa ko dito, syempre, nag-adjust ako ng SL. So, sa ako nilagay SL dito banda. Okay, dyan banda. Kaya, pero tingnan natin kung masasaktuhan ko. Yan, bumaba na bumaba. I think dito nasa $7,000 ng $8,000. And then, yan, binaba ko yung SL ko. Di ko alam kung hanggang saan pero, yan, check lang natin. Ayan, so, dito, actually, dito ko siya binaba pala, yung SL. Ayan, so, $4,000 yan. Sobrang nipis lang, parang 1 pip lang ata yung tinamaan, tapos, na SL na siya. Okay, sayang kasi, kung titignan nyo, bumaba yung price na sana mahit na yung 10K USD na profit. Pero okay lang. Bakit? Kasi meron talagang mga pros and cons yung mga ganyan. Kasi pag sinet and forget mo, hindi mo naman talaga sure kung bababa yan talaga or what. Pero pag minanage mo yung trade mo, minumove mo yung SL mo, at least safe ka na kung ano man yung mangyari. Pero again, sayang talaga. So, yun, choose your poison. Gusto mo ba na okay lang na matalo ka? Kasi feeling mo magtutuloy-tuloy naman, or gusto mong maging safe ka at i-adjust mo yung SL mo into positive SL. So, yun yung nangyari sa $9,000 na 2 days natin. Pero don't get me wrong kasi a week before, which is nasa Japan ako, natalo ko ng around $8,000 nung week na yun. Pero ang good news is, pwede mo talaga siyang mabawi. At pwede ka pang maging profitable pa. So, yung talo ko ng 5 days, nabawi ko lang din in 2 days. Plus profit pa. So, hindi ako nakapag-trade kahapon Wednesday. So, Thursday ngayon, ng hapon. So, mamaya mag-trade ulit and tomorrow. So, mali natin, mag-increase pa yung profit na yun. So, if gusto mong matutunan kung paano mag-forex trading, gusto mong mag-enroll sa course ng 30-minute trader, click mo lang yung link sa baba. Yun lang, kita-kits!